kanina Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrado Estrella. Tayo po. Baka po si Secretary Estrella may iwan po rito ng matagal. Dahil di na, pagka nabalitaan ni Sandra yung kwento mo, hindi ka na makakauwi ng delikado ito, magagalit po sa kanya. Ang ating DA Secretary, nandito po, DA Secretary Kiko Laurel, Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture. Andyan din po, pinakilala na po ang ating mga ibang membro ng ating kabinete na isinama po natin upang lahat ng departamento, ng lahat ng buong pamahalang nasyonal ay nandito para tumulong na hindi lamang dito sa pagbigay natin ng CLOA kundi at COCROM, kung hindi pati na doon sa typhoon relief. Bisita din po natin ang ating kandidata na magdadala ng bagong buhay sa Senado. Ito po ang ating susunod na senador, Senator Camille Villar. Ngayon lang yata nakapunta rito ng Isabela, ng Kabagan. First time. Okay. At ang ating mga ang ating mga congressman, mga members of the House of Representatives, the governors who are here with us today, also who have been all introduced. At yung Isabela Provincial Governor na maganda ang kanyang kwento tungkol sa kanyang naging proyekto dahil nasa pagbigay ng bigas sa lahat ng nangangailangan dito sa Isabela. At mabuti naman at tatagal ng tatagal ang proyektong yan hanggang mamatay silang lahat. Ngunit hindi mamamatay lahat yan dahil may glutathione. Tatagal pa itong project mo. Ating Governor Rodito Albano, ang Mayor ng Kabagan, Mayor Christopher Mamawag, at saka ang ating mga local officials na nandito ngayon. At ang pinakamahalaga at pinaka-importante na nandito kasama natin ngayon, kayo po mga agrarian reform beneficiaries. Aking mga kasamahan sa pamahalaan nasyonal at sa pamahalaan lokal at ang ating mga kaibigan na ibang daw yung amin. Lubos po ang aking kagalakan na makasama kayo ngayon dito. Hindi lamang dahil lagi akong natutuwa kapag ako'y nakakabisita sa Isabela, ngunit batid po namin na marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng bansa at dito sa Isabela ang nagsusumikap na malampasan ang hagupit ng 6 na sunod-sunod na bagyo. Nakikita ko po ngayon ang tibay na loob at diwa at pagkakaisa ng mga tiga-Isabela upang makaahon mula sa mga pagsubok na ito. Huwag po kayong mangamba. Kami po sa pamahalaan ay patuloy na kumikilos para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad, hindi po namin nakakalimutan ang aming prioridad na maiahon sa kahirapan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga magsasaka. Batid namin na ang pagkakautang ay isa sa mga nagbibigay sa inyo ng alalahanin at paghihirap. Kaya naman, narito kami na patuloy ang pagsuporta sa inyo. Hindi tumitigil sa pagbibigay ng lupa at pagpapawalang bisa sa utang sa lupa ninyo. Ngunit alam namin kung ano ang halaga nito sa kabuhayan. Nung nakaraang taon, nilagdaan ko po ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Sa ilalim ng batas na ito, mapapawalang bisa ang mga bayarin na kaugnay ng amortisasyon ng inyong lupang sakahan. Ngayon po, dahil dyan, ito po ay kaya ngayong araw namamahagi po tayo ng tinatawag na COCROM. Ibig sabihin yan, Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Ang simple lang na paliwanag dyan ay
Wala na po. Lahat po ng naging utang ng mga agrarian reform beneficiary, burado na po. Wala na po, hindi nyo na kailangan alalahanin. Ito ay sagisag ng ating hangaring maibsan ang pasaning dala ng mga amortisasyon, ng interest, mga surcharge, na matagal nang kaakibat ng inyong mga lupang sakahan. Merong mahigit 25,000 kokrom para sa mahigit na 21,000 benepisyaryo dito sa probinsya ng Isabela. Sinasaklaw ng mga sertipikong ito ay humigit kumulang 22,000 hektarya ng lupa dito sa Isabela, katumbas ng mahigit 1 bilyong piso na halaga na utang na ating pinapawalang bisa. Wala na po kayong isipin kaugnay sa amortisasyon. Ang tanging alalahanin na lang po ninyo ay kung paano lilinangin ang inyong mga kakayahan sa pagsasaka at kung paano palalaguin ang inyong mga lupa. Kasabay nito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 450 Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA sa mahigit na 340 magsasaka sa inyong lalawigan. Sinasaklaw naman ito ang humigit na 500 hektarya na lupa dito sa Isabela. Ang kokrom po at CLOA na inyong matatanggap ay biyayang may kalakip na responsibilidad. Responsibilidad na pangalagaan at pagyamanin ang lupang ito para sa inyong pamilya at pamayanan. Hindi dito nagtatapos ang ating mga hakbang upang mapalago ang agrikultura at mapaginhawa ang buhay ng mga magsasaka sa bawat sulok ng Pilipinas. Pinapalawig ng Department of Agriculture ang insurance ng ating magsasaka at mangingisda upang masiguradong kayo ay handa at protektado sa anumang pinsala o krisis o sakuna na darating sa inyong mga sakahan. Kamakailan lamang, mabilis natin ay pamahagi ang halos 25 milyong indemnity check sa mahigit 1,400 benepisyaryo sa Mindoro naman na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ito pong insurance na ito sa mga pananim o kagamitan sa pangingisda ay napakahalaga, lalong-lalo na sa mga rehiyon na madalas tamaan ng bagyo o kalamidad. Kaya po, hinihikayat ko ang ating mga magsasaka at mangingisda na mag-enroll po sa programa na ito, yung Philippine Crop Insurance Corporation, upang masiguro po ang proteksyon ng inyong mga kabuhayan laban sa mga sakuna. Bukod pa riyan, hindi tumitigil ang gobyerno sa paggawa ng mga hakbang para maging moderno at angkop sa pagbabago ng klima ang mga proseso at kagamitan pang-agrikultura. Napakahalaga po ng papel na ginagampanan sa pagsulong ng ating agrikultura, pagsiguro ng ating pagkain, ang bawat hapagkainan at pagpapaunlad para sa ating kinabukasan. Nandito po ang pambansang pamahalaan, katulong ang lokal na pamahalaan upang humanap ng mga solusyon sa mga hamon sa inyong kinakaharap. Sama-sama po tayo magtatayo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. Dina. May bag nga daw yung amin. Agbyag ti Isabela, agbyag ti bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.